Okay, so this is the last episode for today. This is Real Talk 101, episode 148. Tingnan natin kung ano yung message ngayon dito Panoorin nyo lahat ng videos na uploaded ko for this month para alam nyo yung general reading. Pero kung gusto nyo magpabook ng full private reading, mas maganda kasi yon dahil vibrations nyo solo. Okay? Comment lang po kayo, message lang po kayo. Sa Messenger kayo mag-message sa IG, no? Kasi yung iba gusto mag-IG. Doon naman po pala sa nagtatanong ng WhatsApp, gagawa pa po ako kasi hindi nakakayanin ng powers natin. Ito. Okay. Observation. Hala! Ito na tayo. That's the owl. You are being encouraged to look beyond deceiving appearances into the true reality of a situation or a person's motives. You need to hear what is really being said despite the words and emotions coming from the messenger. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung panoorin nyo yung unang 5 episodes na-download ko or na-upload ko ngayon, di ba, nung nakaraang araw pa, simula yung 2025, sinabi ko na, mas masakit tanggapin yung katotohanan kesa false hopes, di ba? So, kalimitan kasi, hindi maiiwasan, meron akong makikita sa vision ko na negative. And that is, more on desperations and death. Hindi ko rin kasi kasalanan kung yun yung gift na ibinigay sa akin. Yung makita lahat ng negativity na mangyayari sa isang tao. Kaya kailangan kong sabihin. Kasi kapag hindi ko rin sinabi sa taong yon, ando doon yung feeling na parang nagigilty ka. Diba? May mga bagay na alam mo yung mangyayari, nakikita mo, alam mo yung sekreto ng tao, pero hindi mo sasabihin. And then kapag napahamak siya, sising-sisi ka. So, mas maganda, sa punto ko kasi, mas magandang sabihin ko na. Pakinggan man niya, paniwalaan man niya, sundin man niya, mas maganda kung susundin niya. Pero kung hindi niya susundin, real talk kasi kalimitan hindi So, katulad na lang ng hindi lang isa, maraming kliyente. Kapag may kliyente ako na ang ganda ng vibration, super ganda. Pero, yung nakakasalamuhan niyang tao, ang bubwisit. So, imbes na alam mo yung alahas na napakakinang, napakaurig. Tapos ang daming nakikihiram na magsuot hanggang sa madumihan ito. No, minsan ma-deform ito. Minsan maputol, mabasag, matanggalan ng bato, may mga ganon. Alam mo ganon yung vibrations ng tao. Na kahit gaano siya kabait, kahit gaano kakinang, kapag tinambakan siya ng negative vibrations, ng barang, ng kulam, ng sumpa, at ng mga taong naiinggit sa kanya, lulubog talaga siya. Alam mo yung, kung nakikita nyo real talk, may mga tao na kahit anong negosyo hawakan, uunlad. Yung kahit alam mo, siguro chichirya sa tabing daan, kapag siya humawak, siya siya nagpalakad, uunlad. May mga ganung tao, na walang ka-effort, papasok yung blessing. Tapos kapag nakita ng iba na umuunlad siya, kahit sabihin na natin, di ba yung patinda-tinda lang, kinakainggitan hanggang sa lulubog din siya, mapapagod din siya. Ganon din sa pagmamahal, ganon din po yun sa relasyon. Na kapag nakipagrelasyon ka, nag-asawa ka, nakipag-live-in ka, nasapilitan, or may kasamang may gayuma, may kasamang threat, wala na, hindi maganda yun. Dahil lalong-lalo na kapag hindi ka nire-respeto. Kasi hindi matatawag na mahal ka ng isang tao pag walang respeto. That's the real talk right there. And, ano pa ba? Pinakamalaki kasi yung responsibility kapag gusto mo nang magkaroon ng relasyon Hindi lang yun sa you have to spend time and effort, but you have to adjust. Kasi kapag sanay ka na hahawak mo sa oras mo, kapag sanay ka na
sarili mong pera, ginagasta mo kahit saan. And then, here comes another person, nag-intercept lang sa buhay mo, and then trying to control you, which is not good. No? You have to meet halfway dapat. And kapag ito naman, yung observation dito na sinasabi, sa lahat ng mga taong sinabihan ko, no? Kung sa tingin ninyo yung mga kasama ninyo ngayon, okay pa, huwag kayong maniniwala kasi magkakaroon ng napaka 360-degree twist. So, kung kayo naman yung tao na akala nyo matatalikuran nyo yung mga hindi ninyo tinapos na bayarin, huwag kayong magpapakakampante dahil eto ang magpapahamak sa inyo, sa mahal nyo sa buhay, at sa mga taong malapit sa inyo, madadamay. So, kung ayaw ninyo, makinig kayo sa sinasabi. Kung ayaw ninyong mangyari yan, di ba, hihintayin mo pa bang nasa ER na? Tsaka mo sasabihin sa doktor, gawin mo ang lahat, mabuhay lang siya? O pwede pa naman ngayon, naiiwas mo siya sa aksidente para wag nang isugal ang buhay niya. Depende sa inyo yon, pero basta from 9 to 13, ito na yon. Yung mangyayari from the healthy reading down sa real talk, ito na po yun. So you have to inform everybody kung gusto nilang malaman, no, kapag naka-resonate sila sa ganitong sitwasyon. Mas maganda magpa-reading sila ngayon para may 3 days pa po sila na aksyonan ito. Kasi yung ritual po, hindi po magic. It takes around 72 hours to a maximum of 3 weeks or so, depende sa sitwasyon po ninyo. Okay? So, sana, aksyonan nyo bago pa mahuli ang lahat. Dahil, sinabi ko na nga po sa iba, yung unang pumapasok sa isipan mo, yung gagastusin mo, kapag protection pa lang. Pero, kapag na-aksidente na, lalabas mo na lahat, mabuhay lang. Yung iba naman, kapag namatayan na, sa sobrang guilty, kung kayang balutin ng gold, ang kabaong gagawin dahil guilty. Huwag mo nang antayin na mag-guilty ka pa, real talk. Kung kaya mong ibigay at kaya mo man lang din gawin mo bago mo pa pagsisisihan habang buhay. Kasi, ang pera lagi kong sinasabi kikitain. Kapag ang buhay na wala na. Kahit ilang bilyon pa ang meron ka, hindi mo mabibili ang buhay na bigay ng Diyos. So, that's the real talk right there. Kaya mo ngang mag-ipon para makabili ng mamahaling bag, sapatos, cellphone, yun pa kayang isalba ang buhay ng taong mahal mo, anak mo, pamilya mo, negosyo mo, yung bread and butter ng lahat-lahat. So, nasa sa inyo, you have to observe and then you act quickly bago pa kayo mahuli. Dahil dumaan na po ang first Friday, dumaan na po ang first Tuesday, at yung effect po niyan, ando doon na sa katawan ng mga tao na may kasalanan at nagawang pagkakamali. Yung simpleng pag-deny mo sa utang mo at bayarin mo ay isang malaking kasalanan. Yung simpleng pagtalikod mo sa taong humingi sa'yo ng pagkain minsan lang ay malaking kasalanan. That's the real talk right there. So magtataka ka, bakit nagkandalit-litsi ang buhay mo? Bakit lahat ng pamilya mo sunod-sunod nagkasakit? Bakit lahat-lahat sila halos sunod-sunod na tegi? Hindi ka magtataka nun. Pag-isipan mo bago mahuli ang lahat. Good afternoon.